Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So dahil marami na din nagko-comment at nagtatanong, simulan natin sa pagsagot ng tanong na posible bang maging super typhoon itong bagyong Julian? Short answer is oo. Posible po sa mga kadahilanang unang-una, mas mababa na po ang kategory natin ngayon sa super typhoon. Yan po ay dapat nasa 185 km per hour na lakas ng hangin na lamang sa kanyang gitna, kumpara dati na dapat umaabot sa 220 km per hour na lakas ng hangin. Pangalawa, mabagal po ang pagkilos nito dahil dyan mas makakaipon pa po ito ng lakas dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Pangatlo, posible po yung tinatawag nating rapid intensification o biglang paglakas ng isang bagyo. If ever umabot po yan sa super typhoon category, yan po ay nandito na sa itaas na bahagi ng ating bansa at palayo na rin. Meron din tayong posibleng senaryo na mag-interact o sumabit ito pong bagyong Julian dito sa area ng Taiwan. If ever ganun po ang situation, mas mahihinder po ang paglakas niyan. Ngayon, i-analyze muna natin itong official forecast track ng Pag-asa. Punta muna tayo dito sa dulong bahagi nito. Ngayon, kung mapapansin nyo, napakalawak po ng ating circle of uncertainty o cone of probability. Gaya nga ng nabanggit natin kahapon, posible po yan sumabit dito sa area ng Taiwan or dito sa mga isla sa katimugang bahagi ng Japan. Napakalawak pa po ng scope o SWOT ng area na posible nitong puntahan. Pwede nang nabanggit natin kanina, if ever nga sumabit po yan dito sa may area ng Taiwan, mas may hinder o mapipigilan po ang paglakas nito. If ever naman, dito sa katimugang bahagi ng Japan ito lumabas or dumaan, mas mataas po ang chance nito na tuluyang pang lumakas. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, base nga dito, ito po ay posibleng umabot sa typhoon category. Ganun din po ang pagtaya dyan ng Japan Meteorological Agency. Pero para sa JTWC ng US, ito po ay posibleng umabot sa category 4 super typhoon. So magkaiba pa po sila ng pagtaya para sa maximum o posibleng pinakamalakas nitong bagyong Julian. Pero ito po ay base sa current data o kasalukuyang mga situation. So hindi nga po natin inaalis yung possibility ng rapid intensification. Lalong-lalo na nga kapag umiwas itong bagyo dito sa may area ng Taiwan. Para naman sa paglabas ng bagyong Julian sa ating PAR, base dito, posible po itong makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mula Wednesday hanggang Thursday. Pero may chance po yung mapaaga or medyo malate ng kaunti. Sa ngayon kasi meron tayong ridge ng high pressure area na nakapatong dito sa bagyong Julian. Ito po, sundan nyo po yung ating cursor na gumagalaw. Narito po yung ating high pressure area. Ito po ang tumutulak dito sa bagyong Julian para sumubsob patungo dito sa northeastern section ng Luzon. Pero kung mapapansin nyo dito, merong mga low pressure area katabi ng ating high pressure area. Ito po ay mga butas or posibleng ilog po yan na maaaring daanan ng bagyong Julian. Ito pong mga area na ito ay kumikilos mula west to east. So pupunta po yan dito sa itaas na bahagi ng bagyong Julian. Ito pong mga low pressure area na ito, kapag natapat na po yan sa bagyong Julian mula sa darating na Tuesday onwards, yan po ay magsisilbing hook o magkakaroon po tayo ng parang ilog dyan na sasabit po ang bagyong Julian. After po niyan, bubulusok na po o mabilis na pong kikilos ang bagyong Julian paitaas patungo dito sa southern portion ng Japan. Pero sa ngayon, dahil nga dito sa mga high pressure area na ito, mabagal pa rin na kumikilos. Ito pong bagyong Julian at patuloy po itong kumikilos paibaba, pasubsob sa direksyon ng southeastward patungo dito sa northeastern section ng Luzon. So balik tayo dito sa official forecast track ng Pag-asa. Ito naman ang kulay dilaw, yan po yung ating at least 39 km per hour na lakas ng hangin o yung ating at least tropical storm winds. Mas lalawak pa po yan kasabay ng unti-unting paglakas pa nitong bagyong Julian. Kasabay nito, habang lumalapit nga itong bagyong Julian dito sa ating landmass o kalupaan, sasabit po itong malaking bilog na ito dito sa North Luzon, extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon. So ito po ay magdadala ng mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Base dito, yung ating mga crucial times ay mula Sunday, Monday hanggang Tuesday. May possibility rin po itong sumabit o sumaya dito sa mga isla, dito sa extreme Northern Luzon, dyan po sa may area ng Batanes. Maliban po sa malalakas na hangin na dulot ng bagyong Julian, meron din po tayong inaasahang malalakas na mga pag-ulan associated din mismo dito sa bagyong Julian. Sa ngayon, wala po tayong inaasahang direct effect nitong bagyong Julian dito po sa area ng Visayas, Mindanao, Palawan. Generally, fair weather po tayo dyan at medyo maaliwalas po ang panahon natin dyan. Maliban sa mga localized o isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na kadalasan namang nangyayari sa hapon at gabi. Pero kung papansinin nyo dito sa ating satellite animation, yung kaulapan ng bagyong Julian ay umaabot po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, particularly dito sa northern part nito. Yan po ang mga areas ng Aurora at Quirino. Ito pong direct effect ng bagyong Julian
o yung kanyang panglabas na kaulapan ay umaabot naman dito sa area ng Abra, Apayao, Kalinga, mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang malaking bahagi ng Cagayan, maging dito sa area ng Ilocos region. Kasama po dyan ang mga areas ng Pangasinan, maging dito sa area ng La Union. Siyempre, apektado rin po ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon ng mga panglabas na kaulapan nitong Bagyong Julian. Kasalukuyan nga ang Bagyong Julian ay nasa tropical storm category na at ito po ay nabigyan ng international name na Krathon. Galing po yan sa Thailand na ang ibig sabihin ay Santol. Ito po ay nasa around 65 kilometers per hour na lakas ng hangin na malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Dito po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 470 kilometers east o silangang bahagi. Diyan po sa may Apari, Cagayan. Ngayon silipin natin itong wind simulation para sa Bagyong Julian. Mula bukas hanggang sa darating na Lunes, kung mapapansin nyo itong mga linyang puti, yan po yung ating isobars. Ibig sabihin po niyan, kapag dikit-dikit po yan, mas malalakas po yung ating hangin. So kung mapapansin nyo, yung malaking bilog natin is umaabot pa hanggang dito sa area ng Bicol region at ilang bahagi ng Calabarzon. Maging dito sa may area ng Mimaropa, particularly itong itaas na bahagi nito. So meron tayong mga inaasahang possible na breezy hanggang gusty conditions o meron tayong mga pabugso-bugsong hangin. Diyan po sa mga area na yan. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa area ng Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon. Habang lumalapit tayo doon sa gitna ng Bagyong Julian, makikita nyo, mas nagiging tight yung ating mga linyang puti. Ibig sabihin po niyan, mas malalakas din po yung ating hangin na aasahan. If ever, mas malapit po kayo dito sa gitna ng Bagyong Julian. Yan po ay sa darating nga ngayong linggo hanggang sa mga susunod na araw. Hanggang sa makalayo po ang Bagyong Julian. Siyempre, mas mataas din po yung ating mga hangin or mas malakas din po yung ating hangin sa mga areas na mabubundok or mga kabundukan. Particularly, ito pong area ng Benguet, Kalinga, kasama po dyan ng mga kabundukan dito sa area ng Cordillera. Maging dyan po sa may area ng Baguio City. So kasabay din po ng ating malakas na hangin, siyempre tumataas din po yung ating tsansa ng mga pagulan. So posible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Zambales, Bataan. Kasama rin po dyan ang Central Luzon pero mostly yung ating malalakas na pagulan ay nandito sa area ng Zambales at Bataan. Meron din tayong mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa Metro Manila sa darating na Lunes. Ganon din po ang ating aasahang mga pagulan sa area ng Calabarzon at Bicol region, maging dito sa ilang parts ng Mimaropa. Pero yung ating concentration ng malalakas na pagulan associated sa mismong Bagyong Julian ay syempre yung mas malapit dito sa gitna nito. Yan nga ay sa darating na Sunday hanggang Monday. At magpapatuloy pa yan in the next few days habang umaakyat po ang Bagyong Julian. So meron po tayong mga possible heavy hanggang intense rains dito po sa area ng Ilocos Norte, kasama po dyan ng Abra, Apayao, lalong-lalo na po dito sa area ng Cagayan. Na torrential rains o malawakang pag-ulan ang ating aasahan dito po sa extreme northern Luzon dahil mas malapit po yan dito sa gitna ng Bagyong Julian. Mga posibleng light to moderate hanggang kuminsan heavy rains po if ever meron tayong thunderstorms ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng northern Luzon. Again, hindi po natin inaasahan na maging sinlakas nitong mga nakaraang habagat episode yung ating paghila ng hangin na southwesterly para dito sa Bagyong Julian. Kung mapapansin nyo nga, dahil doon sa ating ridge ng high pressure area na siya pong tumutulak pababa dito sa Bagyong Julian, nahihinder yung kanyang paglakas. At yung hangin nga natin ay nanggagaling na dito sa itaas. Ang implication po niyan, mas less po ang moisture niyan compared sa mga hangin na nanggagaling dito sa may southwest o dito sa may area ng Indonesia. So again, mamaya mas talakayin pa natin ang mga posibleng epekto nitong Bagyong Julian dito po sa malaking bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na po dito sa itaas na bahagi ng Central Luzon, Northern Luzon at lalong-lalo na dito sa extreme Northern Luzon kung saan didikit po yung mismong center o gitna nitong Bagyong Julian sa mga susunod na araw. Maganda at mag-ingat po tayo dyan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.